Ang ganda naman ng gubat dito. Ang tahimik. Masarap sa pakiramdam. Pero bakit parang dumilim bigla? Kanina ang init ng araw ah. Ngayon, parang may hamog na. Ha, ang bilis naman. Magkagabi na ba? Anong oras ba ako lumabas ng bahay kanina? Ay, bisit. Nakalimutan ko pa ang cellphone ko. Oh, teka, ano yun? Shit, makalis na nga sa gubat na to. Parang ang kapal naman agad ng hamog dito. Ano ba yan? Saan na ba ako napadpad? Shit, ang lamig. Nanginginig ang mga kamay ko. Nasaan na ba kasi yung daan? Ay, ngayon pa talaga maliligaw oh. Kenis naman. Dapat pala, hindi na ako lumayo sa mga kaibigan ko. Dapat, sinamahan ko na lang sila. Bakit ba kasi naisipan ko pang pasukin ang gubat na to? Aray! Ang tanga mo, Juni. Ang tanga-tanga mo talaga. Ngayon ka pa talaga nalampa. Nasira pa tuloy ang bisikleta ko. Ay, naku. Pag minamalas nga naman, oh. Ano yun? May tao ba dyan? Tulong! May tao ba dyan? Tulong po! Iho! Iho! Ano yun? Boses yun ng matanda. Putik, makakakita pa yata ako ng engkanto dito. Iho! Anong nangyari sa'yo? Sino po kayo? Huwag kang matakot sa akin. Ako si Lola Bining. Taga rito ako, Iho. Ikaw, anong ginagawa mo rito sa gitna ng gubat? Ako po si Juni. Lola, naliligaw po ako eh. Pwede niyo po ba akong ituro sa daan palabas ng gubat na to? Ano? Naliligaw ka mo? Naku, Iho, gabing-gabi na. Ano ba naman at napadpad ka sa ganito kaliblib na lugar? Hindi ko po alam eh. Kasama ko pa ang mga kaibigan ko kanina. Kaya lang po ay naisipan kong pumasok sa gubat na to. Ang ganda po kasing tingnan pag maliwanag. Pero ngayong madilim na, nakakatakot. Ay nako, o halika, sumama ka sa akin. Ang mabuti pa sa amin ka na muna magpalipas ng gabi. Nako, hindi po. Hanapin po ako ng nanay ko. Huwag kang mag-alala. At sasanayin kita bukas. Ang layo na kasi ng narating mo, Iho. Hindi naman kita maiyahatid ng ganito kagabi at mahirap nang sugurin ang daan. Pero mapapagalitan ho talaga ako ng nanay ko eh. Nako, Iho. Maraming hayop sa gubatang ito. Mapapahamak ka kung gabi ka mag-uuwi sa kagubatan. Siguradong mauunawaan ka naman ng nanay mo. Lalo na kapag nalaman niyang naligaw ka. Sige po. Salamat po, Lola. Pero baka po kasi maabala ko kayo. Ay naku, walang problema, Iho. Ang kasama ko lang naman sa bahay ay ang mga apo ko. Pero huwag kang mag-alala, mababait sila. Salamat po. Buti na lang po pala. At may naninirahan po pala sa loob ng gubat na to. Kung hindi ay baka manigas na nga po ako dito sa labas sa lamig. Ay naku, hindi lang yun, Iho. Mababangis din ang mga hayop dito kaya nako, mapapahama ka. Mukha nga po. Nakakarinig nga po ako kanina ng mga umaalulong. Uso pa naman po sa bahay na to ang usapan tungkol sa mga aswang daw na kumakain ng tao at nangunguha ng mga bata. Bakit, Iho? Hindi ka ba naniniwala sa aswang? Naniniwala naman po pero parang hindi na po kasi makatotohanan yan sa panahon ngayon. Siguro po dati nag-exist pa sila pero ngayon parang hindi na po siguro. Kaya ba malakas ang loob mong pumasok sa gubat na ito? Ay dahil hindi ka naniniwala sa aswang? Hindi naman po, Lola. Kanina po kasi nawala lang ako sa sarili. Masyado ako nag-enjoy sa pagkamangha sa paligid. Ang lalaki po kasi ng mga puno tapos ang sarap sa mata. Na pare-parehong green ang nakikita ng mata ko. Nako, mukhang nature lover ka pala, Iho. Ganun na nga po. Ito na po pala yung bike ko. Okay lang po ba na dalhin ko siya? Baka po kasi mawala dito eh. Huwag mo lang intindihin yan, Iho. Hindi naman siguro yung kukunin ng mga hayop, hindi ba? Wala namang dumadaan dito kundi kami ng mga apo ko. Mahihirapan ka lang bitbitin yan. Mukhang sira pa naman. Oo nga eh. Halika na. Iwan mo na ang mga yan.
Magandang araw po. Ako po si Juni, isang vocational student mula sa baryo ng Siquijor. Siyempre po noon ang mangyari ang karanasang ikakwento ko. Galing ako sa paggawa ng group project ko, kasama ang mga kaklase at kaibigan. Halos lahat kami nakabisikleta. Pero kumpara sa kanila na malapit lang ang bahay, ako po ay mula pa sa sentro ng bayan. Hindi rin po ako madalas lumalabas dahil mas komportable ako sa loob ng bahay. Kung hindi nag-aaral, madalas nakatutok sa video games. Pero ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko nung araw na yon. Pauwi na kami nang mapansin ko ang malaking gubat sa gilid ng kalsada. Nadala ako ng tanawin, kaya hindi ko na malayang lumihis na pala ako at nagpatuloy sa pagbibisikleta papasok ng kagubatan. Sa sobrang pagkamangha, hindi ko rin napansin ang paglipas ng oras. Hanggang sa maligaw ako, doon ko nakilala si Lola Bining. Isang matandang babae na nagdala sa akin sa maliit na baryo sa loob ng gubat. Sa huli doon ko natuklasan na ang mga taong nakatira roon ay kabilang pala sa angkan ng mga aswang. Lola, malayo pa po ba tayo? Para po kasing lalo tayong lumalayo eh. Ganyan talaga, iho. Pag nasa loob ka ng gubat, nakakalitong isipin kung lumalayo ka pa o kung saan ka pupunta. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na tayo sa aming kubo. Oo nga po. Kanina nga po, konti na lang magpapanik na po talaga ako. Naalala ko tuloy sa iyo ang aking apong si Leo. Bakit naman po? Nung unang dating kasi niya dito sa amin, natagpuan ko siya dito sa gubat na umiiyak. Inabutan na rin kasi siya ng dilim tapos nataon pa na may paparating na bagyo nun. Kaya masama talaga ang panahon. Bakit po? Saan po ba siya galing? Galing kasi siya ng Maynila noon. Pero huminto siya sa pag-aaral at ayun, umuwi na dito sa probinsya. Ang kaso, mukhang nalimutan na ang daan pa uwi kaya naligaw. Ay nako, ay nako. Tuwing naaalala ko yon, hindi ko mapigilan ang hindi matawa, umaawa sa apo kong yon. Nakakatakot naman po kasi talaga tong gubat sa gabi. Kung gaano kaganda pagmasdan yung malalaking puno sa umaga, kabaliktaran naman po sa gabi. Pakiramdam ko nga po kanina, may mga buhay na yung puno eh. May narinig pa naman po akong umaalulong kanina, kaya natakot din po talaga ako nung bigla po kayong sumulpot. Ay nako, totoo iyo. Kaya nga bihira ang sumusubok na pumasok sa gubat na ito. Mukha nga po. Ano ba ang naisipan mo at pumasok ka sa gubat na to? Hindi ko nga po alam eh. Nagandahan lang po ako tapos nagtuloy-tuloy na po ako sa pagbibisikleta ko dito. Nako, iyo. Sa susunod, mag-iingat ka sa mga pinapasukan mong gubat, ha? Opo, salamat po talaga Lola Bining. Buti na lang po at naabutan niyo ako. Saan nga po pala kayo galing kanina? Ayan, narito na pala tayo. Oo nga no. Teka, may kabahayan pala po dito? Oo naman, iyo. Matagal na kaming nandito. Hindi lang masyadong lumalabas sa mga taga rito sa baryo namin. O siya, pumasok ka na sa aming maliit na kubo. Salamat po Lola Bining. Walang anuman. Huwag kang mahiya. Maupo ka muna. Lat? Kayo na po ba yan? Thea, halika iha. May ipakikilala ako sa'yo. Lat? Sino pong kasama nyo? Siya si Junie. Laligaw siya sa kagubatan kaya isinama ko muna siya rito sa atin. Bukas, ikaw na ang sumama sa kanya para makauwi na siya sa kanila, ha? Okay po. Hello? Hello, good evening sa'yo. Pasensya na kung nakaabala ako. Naku, wala yun. Oh, ayan. Pag-usap muna kayo at pupuntahan ko lang si Leo at Maya. Paniguradong nasa kabilang kubo ang mga yon. Sige po, Lola. Naligaw ka ba talaga? Ha? Oo eh. Nagbibisikleta kasi ako kanina tapos pumasok ako sa kagubatan na to. Kaso, hindi ko na alam paano makakabalik dun sa amin. Hindi mo ba alam na delikadong gubat na to? Alam ko. Yun naman pala eh. Bakit tumuli ka pa rin?
Nasisiraan ka na ba ng ulo? Pasensya ka na ha. Nakakaabala ba ako? Ay, ewan. Bakit pa ang daming engot sa panahon ngayon? Ha? Wala. Oh, Judy. Eto nga pala ang mga apo kong sina Leo at Maya. Magandang gabi po sa inyo. Ako nga pala si Junie. Pasensya na kayo kung nakakaabala ako sa inyo ngayong gabi. Magpapalipas lang naman ako ng magdamag. At bukas na bukas din, kailangan ko nang umuwi. Napakaswerte mo nga naman. Napalpad ka rito ngayong kabilugan pa ng buwan. Ha? Kabilugan ba ngayon ng buwan? Oo. Hindi mo ba nakita sa labas? Ano, hindi ka lang engot? Bulag ka pa. Masyadong malalaki kasi ang mga puno sa labas eh. Nahaharangan na halos ng langit ng mga dahon. Kaya siguro hindi ko rin napansin. Ang dilim kanina. Dahil bilog pala ang buwan ngayon. Ayos lang yan, Junie. Ang swerte mo nga eh. Kami nung nakarating kami dito, ilang araw pa bago ang kabilugan ng buwan. Ha? Ano namang swerte doon? Mamaya kasi, may selebrasyon sa baryo namin. Ganito kami tuwing bilog ang buwan. Makikita mo mamaya ang tinutukoy ko. Nako, nakakahiya naman. Wag na po siguro. Hindi naman ako taga-baryo ninyo eh. Baka magtaka pang ibang tao kapag nakita nilang may kasama pa kayo. Ano ka ba, Junie? Hindi naman ganun dito. Tama si Maya. Hindi ganun dito. Kapag nakita nila na may bagong mukha sa celebration mamaya, mas lalo pa silang matutuwa. Ewan ko na lang kung hindi mo pagsisihin ang kabaliwan mo. Ano yan? Wala. Diyan ka na nga. Naiinis lang ako eh. Ay naku, pagpasensyahan mo na si Thea, Judy. Talagang masungit lang ang batang yon. Manang-mana sa kanyang ama. Nako, walang problema po. Totoo rin naman po ang sinasabi niya. Kasalanan ko naman talaga kung bakit ako naligaw at inabot ng gabi sa gubat. Wala na rin kaming magagawa, iho. Kung sisisihin mo pa ang sarili mo, ang mabuti pa sumama ka sa amin. Nako, hindi na po. Sumama ka na, Junie. Pangako, magiging masaya to. Oh, eto. Isuot mo itong itim na cloak. Para saan yan? Kasama yan sa pagtitipon. Ano? Tara na, iho. Naghihintay na si Ramon sa sentro. Wala na po akong nagawa noon kundi ang sumama sa kanila. Nang maiwan ako sandali sa sala ng kubo, doon ko lang lubusan na pagmasdan ng paligid. Halos lahat ng gamit ay yari sa kahoy. Maging ang mga bangko ay mula sa tabla, kawayan o piraso ng puno. Mula sa bintana, tanaw ko rin ang mga kabahayan sa paligid. Hindi man ganon karami, kapansin-pansin na paikot ang pagkakapwesto ng mga ito. Wala ring kuryente sa baryo. At tanging mga lamparang nakasabit sa labas ng bahay ang nagsisilbing ilaw sa gabi. Naguguluhan man, napatitig na lang ako habang pinapanood ko si Lola Bening. Isinuot niya ang isang itim na cloak bago siya lumabas at tumungo sa gitna ng kabahayan. Doon, nakapwesto ang isang malaking bonfire at sa mga sandaling yon, nagsisimulang gumapang ang kakaibang kilabot sa buo kong katawan. Mukhang malaking handaan to ah. Ano kayong meron? Sumunod ka lang sa amin. Sige, salamat. Doon po ako napatingala at tumambad sa akin ang malaking buwan. Bilog na bilog at halos nakatapat sa aking ulunan. Walang kahit anong ulap na humaharang, kaya kitang-kita ko ang liwanag at ganda nito. Sandali akong napatulala. Ninanamnam ang tanawin na para bang ako'y nahipnotismo ng buwan nang bigla akong masagi ni Leo. Hoy, tara na. Sumunod ka sa amin. Oo, heto na. Napakabilis mo namang madistract ka, no? Ha? Oo eh. Lalo na pag may mga bagay na maganda sa paningin eh. Natutulala na lang ako nang hindi ko namamalayan. O siya, mamaya mo na yung titigan ng buwan. Ituon mo muna ang atensyon mo sa selebrasyon dahil bihira lang itong mangyari sa isang buwan. Kaya maswerte ka talaga. Doon po ako napatingalang muli. Tumambad sa akin ang buwan. Malaki, bilog na bilog. At tila ba, konti na lamang ay tatapat na sa aking mismong ulunan. Walang ulap na humaharang.
kaya malinaw na malinaw kong nakita ang liwanag nito. Sa ilang saglit para akong nawala sa sarili. Parang hinigop ng kakaibang ganda ng buwan ang atensyon ko. Ngunit habang tinigitigan ko ito, unti-unti kong naramdaman ang panlalamig ng hangin at ang pagtindig ng balahibo ko na para bang may ibang matang nakamasid sa akin. Doon ako biglang nabalik sa katinoan nang masagi ako ni Leo. Magandang gabi sa lahat, aking angkan. Nakikita ko ang ningning sa ating mga mata. Panibagong gabi, panibagong buwan. Magandang gabi, Tatay Ramon. Ano ka ba? Hindi mo ba talaga pigilan ang sarili mo, Leo? Oo na. Eto na, tatahimik na. Bati lang naman eh. Sa gabing ito, tulad ng dati, nagtitipon tayo upang magpasalamat sa dakilang buwan. Salamat sa buwan na nagbibigay lakas, nagbibigay buhay, at patuloy na nagbibigay sa atin ng mga biyayang hindi nauubos. Salamat, dakilang buwan! Salamat! Sila ang ating buhay, ang ating lakas, ang ating kinabukasan. Huwag natin silang biguin. Ito na ang selebrasyon. Sumama ka lang sa amin at huwag kang mag-alala. Magiging masaya ka rito. Sumunod ka lang sa amin at huwag kang mag-iingay. Sino ba yung matandang yun? Anong mga biyayang sinasabi niya? Siya, si Tatay Ramon, ang pinuno namin. Basta, sumunod ka lang. Malalaman mo rin. Ngayong gabi, muli nating ilalaan ang gabing ito para sa ating susunod na pinuno. At kapag napagtagumpayan natin ang gabing ito, mararamdaman at matutupad ang lahat ng ating mga kaibigan para sa ating angkan, para sa ating lahi. Muli, ipinakikilala ko ang aking nag-iisang anak. Teya, iha! Halika na rito! Mula sa kabilang panig ng mga taong naroroon noon, lumabas ang busangot na si Teya. Madilim ang kanyang mukha nang lumapit siya kay Lola Bining at sa tatay niyang siya palang pinuno ng kanilang angkan. Pero gaano man kabigat at kadilim ang anyo niya, di ko maalis ang tingin ko sa kanya. Para bang sa sandaling yun, unti-unti kong nauunawaan na may dinadala siyang hindi basta-basta. Wala man akong alam tungkol sa takbo ng kanyang buhay. Ramdam ko na may sugat siyang tinatago. Lalo pa, nang ilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Tila sinusukat ang bawat tao sa paligid niya. Huminto lamang ang lahat nang magtagpo ang aming mga mata. Kung kanina ay ramdam ko ang kanyang pagkainis at pagkadismaya, sa saglit na yon ay nasalayan ko rin ang halo-halong emosyon na gumugulo sa loob niya. Takot, galit, at tila ba isang piraso ng lungkot na ayaw niyang ipahalata. Aking mga angkan, magala kayo. Ngayong gabi, ang ating mga mata ay mag-iiba. Ang ating mga katawan ay magbabago. At ang ating mga kaluluwa ay sasaya. Junie, iho, halika. Sumama ka na sa amin. Wala kang dapat ipag-alala. Oh. Magiging bahagi ka na ng aming angkan. Po? Sandali lang po, Lola. Hindi na po. Medyo sumama po bigla ang pakiramdam ko. Excuse me po. Umurong ako noon at hindi tuluyang naabot ni Lola Bining. Sa dami ng mga tao sa paligid, hindi na rin siya nakahabol pa sa akin, lalo na nang magsimulang gumalaw ang mga tao. Umiikot sa paligid ng malaking pugon. Ang mga kamay nila ay kumakaway sa hangin at ang mga katawan nila ay gumagalaw sa isang kakaibang indayog. Parang sayaw na hindi ko maintindihan. Nakakatindig balahibo. At kasabay ng kanilang awit at yabag ay para bang umahalos sa hangin ang isang hindi maipaliwanag na enerhiya. Habang nakatayo ako sa isang madilim na bahagi, doon ko siya muling nasilayan. Si Teya. Sumuot siya sa pagitan ng mga tao. Parang kagaya ko, gusto din nilang makaalis sa magulong paligid. Hanggang sa tuluyan siyang lumabas mula sa gitna ng sayaw. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Sinundan ko siya agad, kahit ramdam ko ang kaba at isipin na baka hindi maganda ang kilos kong yon. Baka maghalit siya. Pero mas malakas ang kuryosidad at hatak ng kung anong hindi ko maintindihan. Habang sinusundan ko siya,
Naririnig ko ang unti-unting paglakas ng tunog ng bumabagsak na tubig. Unti-unti, mas malinaw, mas malapit, hanggang sa tumambad sa akin ang isang napakalawak na talon at doon nakatayo si Thea. Tahimik, nakaharap sa lagaslas ng tubig at para bang may hinihintay. Bakit mo ako sinusundan? Sorry. Nainip lang ako doon at naisip ko na baka ganun ka rin. Kaya sinundan kita. Sabi pa naman ni Lola Bining, delikado daw dito sa gubat na to paggabi. Baka lang mapahamak ka. Hindi ko kailangan ng tagapagtanggol. Pero bakit ka umalis doon? Parang hindi ka masaya sa selebrasyon nila. Ano bang pakialam mo? At saka, bakit mo iniisip na hindi ako masaya? Bahagi ako ng angka na to. Simula nang ipanganak ako, ito na ang buhay ko. Hindi naman porket dito ka pinanganak at may ganitong paniniwala ang baryo, kailangan mong maging masaya. May kanya-kanyang paraan ng mga tao sa kasiyahan. Hindi yun pinipilit ng iba. Mali ka. Ito na ang buhay ko. Hindi ako pwedeng magmalungkot dahil mas miserable naman ang buhay ko kapag ganon. Ayoko talagang mangyari yun. Kung pipilitin mo lang maging masaya, anong say-say nun? At saka, kaya bang magkunwari ng mata? Alam ko rin ang lungkot. Hindi maganda ang pagtakpan niyan ng pagpapanggap. Anong ibig mong sabihin? Na pareho tayo? Na naiintindihan mo ko? Hindi ko sinasabing ganon. Pero gusto ko lang sabihin na... Na ano? Sabihin mo na! Na ano, magkapareho ba tayo? Miserable din ba ang buhay mo? Wala kang alam sa pinagdadaanan ko, Junie. Kaya ang mabuti pa para sa'yo, habang may oras ka pa, huwag mo na akong sundan. Umalis ka na. Hindi ko alam ang daan pa uwi eh. Di ba nga naghihintay ako bukas para makauwi? Junie, makinig ka. Walang ligtas sa lugar na to. Kung ayaw mo magsisi na sumama ka pa rito, umalis ka na. Habang may pagkakataon ka pa. Sandali. Hindi kita maintindihan. Huwag mo nang intindihin pa. Umalis ka na habang kaya mo pa. Teya, may problema ba? May mali ba sa baryo na to? Bakit gano'n ang mga mata nyo? Parang nakakatakot. Sinabi ko na umalis ka na lang eh. Bakit bang tigas ng ulo nyo? Bakit hindi kayo makinig sa akin? Junie, huwag kang tanga. Hindi ba kakaiba sa'yo ang mga nakikita mo rito? Anong kailangan ko pa bang isa-isahin? Kailangan mo pa ba ng ilang araw para unti-unting maintindihan na may kakaiba sa lugar na to? May kinalaban ba to sa sinabi ni Tate Ramon? Na ikaw ang susunod na magiging pinuno? Bakit? Ano ba kayo? Isa ba kayong kulto o tribo? Kaya ba nagtatago kayo rito sa liblib na gubat? Di ko naman ginusto to eh. Anong hindi mo ginusto? Huwag ka na magtanong, pwede ba? Umalis ka na! Mas mabuti pa nalapain ka ng hayop sa gubat na to kaysa bitbitin kong konsensya mo kapag namatay ka! Ano? Teya! Mang Domingo, Tinatawag ka na ng inyong tatay. Halika na. Baka magalit na naman siya sa'yo. susunod na po ako. Sige, Iha. Huwag ka na lang magtagal. Baka masaktan ka na naman ng iyong ama. Masaktan? Sinasaktan ka ba ng tatay mo? Wala kang pakialam doon. Ang isipin mo ngayon ay kung paano ka makalalabas sa gubat na to. Ngayon din. Hindi kita matuturuan ng daan dahil hindi pa ako nakakalabas dito kahit isang beses. Pero Junie, sinasabi ko sa'yo, umalis ka na ngayon. Hindi ka pa importante sa kanila. Unang bilog lang ng buwan ito ngayong taon. Pero sigurado ako pagkatapos ng gabing to, hindi ka na nila hayaang makalabas. Kaya habang hindi pa hating gabi, umalis ka na. Tinalikuran niya ako matapos niyang sabihin yon. Iniwan ako sa harap ng talon na hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin. Pero aminado akong may kakaiba talaga sa baryong yun. Kaya nagpasya na lang akong huwag bumalik. Muli kong sinuong ang daan papasok sa madilim na kagubatan. At habang naglalakad, ay taimtim akong nanalangin na sana'y magawa kong makalabas ng ligtas. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo, bigla kong narinig ang isang malakas na sigaw. At sa unang igla pa lang, alam ko si Thea yun. Parang kung saan na lamang gumalaw ang katawan ko. Bumalik ako, dali-dali hanggang sa marating ko muli ang baryo. Nakipagsiksikan ako sa mga tao na nakapalibot sa apoy.
Doon ko siya nakita. Si Thea, nakalupasay sa lupa. Dumudugo ang pisngi niya dahil sa sariwang sugat. Nakaparehong-kapareho ng nasa mukha ni Tatay Ramon. Sa paligid naman niya, nakatayo ang mga taong nakasuot ng itim na cloak. Tahimik silang nakapikit. Ngunit sabay-sabay na bumubulong ng mga salitang hindi ko maunawaan. Ang tunog ay parang halo-halong dasal at sumpa na kumakain sa hangin mismo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nanginginig ang mga kamay ko at pakiramdam ko ay mabibitag din ako sa kung anumang ritual ang nasasaksihan ko ng mga oras na yon. Pero bago pa ako tuluyang magpanik, isang matatag na kamay ang biglang humawak sa akin mula sa dilim. Bumalik ka pa rin, iho. Pumatak ng hating gabi. Tumingala ka sa buwan. Nakatapat na siya sa tuktok ng uluhan mo, iho. Ibig sabihin lang nito, inabandona mo ang pag-asang makatakas sa baring ito. Bakit? Hindi ko pa alam. Ngayon, iho, malalaman mo ang dahilan. Dahil hindi ka na makakaalis sa baring ito. Kailanman. Umakyat ang takot sa bato ko noon. Gumapang sa katawan ko ang pakiramdam ng pagsisisi at panghihinayang. Pero nang tumama ang paningin ko sa nangihinang si Thea na nakalupasay sa lupa, bigla yung napawi. Ang tanging naiwan sa akin ay ang kagustuhang matulungan siya ng mga oras na yon. Bigla kong iniwan si Mang Domingo. Sumama siya sa mga nagdadasal, habang ako naman na natiling nakatayo sa gilid. Nag-aabang ng kahit anong pagkakataon na makalapit kay Thea. Ngunit lumipas ng ilang minuto at lalo lamang lumala ang kaba ko. Unti-unti, nagsimulang muling sumayaw ang mga tao sa paligid ng apoy. Hindi ito karaniwang sayaw, kundi mga galaw na parang pinagdugtong-dugtong na dasal, sumpa at ritual. Ang bawat ikot nila ay tila ba pumipigil sa akin na makatawid papunta kay Thea. Hanggang sa bigla na lamang silang huminto. Sa isang iglap, natigil ang lahat ng yabag at bulong. Isang pumpas lang ni Tatay Ramon at para mga estatwa silang lahat na natigilan sa kani-kanilang pwesto. Tahimik, walang gumagalaw. Ang tanging maririnig ay ang pagaspas ng apoy at ang mahinang daing ni Thea sa lupa. Salamat sa inyong lahat sa pagtitipon ngayong gabi. Ang bilog na buwan ay saksi sa ating bagong pagsisimula. Ang bawat tagumpay ng ating angkan ay patunay na hindi na tayo muling magtatago. Nagpapatunay ito na matibay pa rin ang sumpang iniwan sa atin. Isang sumpang kailanman ay hindi mapuputol. At ngayon, patuloy natin itong gagamitin laban sa lahat ng ahadlang sa atin. Sa muling pagdating ng ikalawang buwan ngayong buwan, ang sumpa ay magbabago. Hindi na ito magiging bigat, kundi biyaya. Biyaya para sa ating lahat. At higit sa lahat, para sa lahat ng aking nasasakupan. At ang pinakamalaking biyaya ay nasa harap na natin, Ramon. Heto, darito na ang susi sa lahat. Salamat, Inay. Ipinagbabalik ko ang pagiging anak mo at maging bahagi ng ating angkan. Sa wakas, ang pinakahihintay nating sandali. Ano bang ibig niyang sabihin? Anong biyaya? Shh! Huwag ka nang magtanong, iho. Napakapalad mo. Ikaw ang napili ng dakilang buwan. Po? Sino po kayo? Tawagin mo na lang akong Apo. Ano pong sinasabi niyo? Na ako ang pinili ng buwan? Masyado kang matanong, iho. Ikaw, bakit ka ba bumalik sa baryong ito? Hindi ba nakatakas ka na sana? Ano ang nagpabalik sa'yo rito? Po, hindi ko po alam. Nako, narinig ko na iyan. Teka lang po, saan po kayo pupunta? Apo, sandali lang po. Kasamaan po ba ninyo sila? Hindi na niya ako nalingon pa. Nagpatuloy lang siyang naglakad palayo hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng dilim sa paligid. Naiwan akong naguguluhan. Napaisip kung sino ba talaga ang matandang yun. Hindi kasi siya nakasuot ng cloak tulad ng iba. At bukod doon, may kung anong kakaibang kaginhawahan akong naramdaman habang kinakausap ko siya. Para bang ligtas ako saglit sa gitna ng kaguluhan.
Pero hindi pa man tuluyang nagtagal ang pag-iisip ko. Biglang nagsalita muli si Tatay Ramon. Ang tinig niya'y malalim, mabigat, at para bang dumadagundong sa katahimikan ng buong baryo. Ngayong gabi, anak, tatanggapin mo na ang kapangyarihan ng ating lahi. Ito na ang huling ritual mo bilang tao. Kaya tingnan mo ng mabuti ang mga mata ng mga nasa paligid mo. Ang mga matang magiging bahagi ng iyong buhay. Habang buhay. Hindi. Tay, ayoko nito. Apo, magpakatatag ka. Para sa kaligtasan natin ito. Hindi po, ayoko na. Tama na po, Lola. Kaya mo yan, Iha. Ikaw ang susunod na pinuno ng angka natin. Pinagdaanan din namin iyan ang itay mo at kinaya namin. Kakayanin mo din yan, Apo. Ihanda ang dugo. Hindi. Ayoko po, itay. Anak, magpakatatag ka. Para sa ating lahat ito. Kaligtasan? Ang tawag niyo ba dyan ay kaligtasan? Sinasaktan niyo ako! Ano ba? Itigil mo na yung Thea. Uminom ka ngayon din. Ibuka mo ang bibig mo kung ayaw mong masaktan. Kita ko kung paanong mahigpit na hinawakan ni Lola Bining si Thea sa magkabilang braso. Parang wala itong kahirap-hirap. Kahit pa nagpupumiglas at umiiyak si Thea. Ang lakas niya ay hindi pang karaniwan. Bawat kadyot ni Thea ay agad nang napipigilan. Si Tatay Ramon naman, mariing hinawakan ng pisngi ng kawawang bata. Pilit niyang itinatapat ang bibig nito sa isang baon na makinis ang pagkakaukit. Doon nakasilid ang mapula. Malapot na likido na para bang dumadaloy na dugo. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata ni Thea habang unti-unti niyang nalulunok ang unang patak. Mariing nakasara ang aking mga kamao. Pinipigilin ko ang sarili ko na huwag makialam. Huwag gumawa ng kahit anong ipapahama ko. Pero habang tumatagal, lalo lang sumisikip ang dibdib ko. Hanggang sa hindi ko na kaya. Bit-bit ang kakarampot na lakas ng loob, sumigaw ako. Malakas! Walang takot at malinaw! Tigilan niyo siya! Huwag niyo siyang pipilitin! Pasensya ka na, Tatay Ramon. Ako na ang bahala sa batang to. Baguhan pa siya sa aming baryo kaya nagugulat siguro sa mga nakikita niya. Halika na, Junie. Mas mabuti na muna nasa kubo ka maghintay. Hindi mo pa naman nauunawaan ang ritual na to. Kaya dun ka muna. Anong hindi nauunawaan? Pinipilit niyo si Thea. Ano bang gagawin niyo sa kanya? At ano ba tong ginagawa niyo? Johnny, anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka pa rin? Ay, pasaway ka talaga. Dito ka bang Domingo? Ako na ang bahala kay Judy. Halika, iyo. Sumama ka sa akin. Pero po... Wala nang pero-pero. Halika na. Kailangan nating mag-usap. Eto, dito tayo sa kubo. Lola, ano ba talagang ginagawa niyo kay Thea? Judy, alalahanin mong bago ka pa lamang dito. Masama ang makialam sa mga paniniwala ng isang angkan. Ngayong kalagba nakakita ng taong may kakaibang paniniwala na malayo sa'yo? Hindi naman po. Oo, hindi. Sa inyo rin. Marami ring iba't ibang pananaw, hindi ba? Opo. Huwag mong isara ang puso mo sa amin, iho. Nakasanayan lang namin ang pagtitipong ito at normal lang ito. Wala kaming balak saktan si Thea. Mahal ko ang apo ko. Hindi ko hahayaang magyari yon. Pero Lola, nasugatan na po siya. Nahihirapan na siya doon. Hindi siya sanay, iho. Unang beses niya ito. Pero siya ang susunod na magiging pinuno ng angka namin. Kaya dapat siyang masanay. Pero Lola Bining, nakakaawa po siya. Hindi po ba kayo naaawa sa kanya? Natutuwa akong nag-aalala ka, Junie. Pero huwag kang mag-alala. Hindi siya mapapahamak. At para din sa kapakanan niya ito, kailangan niyang masanay para sa panahon na hahawak na siya sa angkan. Para hindi siya mahirapan. Sige, dito ka muna. Hintayin mo na lang kami rito. Pero Lola... Huwag mo lang subukang manggulo muli, iho.
Baka magalit na naman si Ramon at masaktan ka niya. Po, pinagbabantaan niyo po ba ako? Hindi naman, iho. Sinasabi ko lang ang ugali ng anak kong hindi madaling makapagpigil. Naiwan akong inis sa loob ng kubo. Padabog kong inalis ang cloak sa aking balikat at hinagis yon sa isang sulok. Hindi ko na rin nagawang umupo man lang dahil sa sobrang bigat na iniisip. Sa puntong ito pa lang, alam ko nang sa isang kakaibang baryo ako napadpad at malabo na akong makaalis. Pabalik-balik akong naglalakad sa loob ng kubo. Pilit inaalam kung ano bang dapat kong gawin. Hindi ko na malaya ng mabilis na paglipas ng oras hanggang sa bigla akong napatigil. Bumukas ng marahas ang pinto ng kubo at agad kong nakita sina Leo at Maya. Halata ang pagod nila habang buhat-buhat si Thea na halos hindi na makalakad at walang malay. Hirap na hirap silang dalawa, kaya't agad akong sumugod para tumulong. Dahan-dahan namin inihiga si Thea sa matigas na papag. At doon, lalo akong kinabahan sapagkat kitang-kita ko ang pamumutla niya at ang bawat hinga niya ay tila hirap na hirap. Ano nangyari sa kanya? Bakit nawalan siya ng malay? Huwag ka nang makialam. Tama. Masyado kang maramot. Talagang manggugulo ka pa kanina, ano? Sino ba nagsabing sumama ako doon? Hindi ba kayo ang nag-anyaya? Bakit nagagalit kayo kung hindi ako maniniwala sa ginagawa niyo kanina? Huwag kang mangarap ng sobra, Junie. Akala mo ba hindi na namin dinaanan ang ganyang karanasan? Maswerte ka nga dahil pinaalis ka ni Tatay Ramon kanina. Kung dinanas mo ang nangyari sa amin noon, baka agad ka nang sumuko. Ano bang ibig niyong sabihin? Wala kaming gustong sabihin sa'yo. Kundi manahimik ka at papakialam. Matagal na naming hinintay ang araw na to. Huwag kang manggugulo. Naintindihan mo ba yon? Halika na nga, Leo. Huwag na nating aksihan ng oras ang lalaking yan. Sa una, magaling siya magyabang. Sa huli, gaya natin, mauunawaan din niya tayo. Tama. Dahil mahina ka rin naman. Hindi uubra ang kayabangan mo rito. Anong sinasabi ng mga yun? Junie, Thea, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nawalan ng malay? Ayos ka lang ba? bakit? Bakit hindi ka umalis? Sinabi ko na sa'yo, umalis ka na. Hindi ko alam ang daan, Thea. At saka, narinig kong sumigaw ka. Ano ang ginagawa nila sa'yo? Dapat sana hinayaan mo na lang ako. Wala na rin mangyayari kung pagsisisihan ko pa yun. Hindi ko rin alam kung bakit bumalik pa ako kanina. Pero nang nakita kitang umiiyak, lalo akong hindi nakaalis. Gagawin mo pa akong katwiran. Bakit hindi ka umalis? Huling pagkakataon mo na yon. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Baka nga, hindi ko alam. Pero, Thea, anong ritual ba to? Bakit pinipilit ka nila sa ritual na to? Pati na yung tatay mong si Ramon. Hindi mo maiintindihan. Kaya huwag ka na magtanong pa. Nakakulong ka na rin dito. Hayaan mong malalaman mo na lang ang balang araw. Pero, aminin mo nga, Thea, ano ba talaga kayo? At ano ang pinapainom sa'yo ni Tatay Ramon? Dugo. Dugo mula sa sugat ko. Dugo na may sumpa. Sumpa? Oo. Sumpa. May sumpa ang angka namin na dapat panatilihin. Kung hindi, mamamatay kaming lahat. Ang ritual na yon, hinahanap nito ang bagong lahi na may malakas na loob at sapat na lakas para panatilihin ang sumpa. Kaya kami ganito. Ano? Anong klaseng tao ba kayo? Malalaman mo rin. Sapat na ang alam mo kahit papano. Lumabas ka na muna. Kailangan ko magpahinga. Sandali. Gagamutin ko muna ang sugat mo. Hindi na kailangan. Ihilom na lang yan mag-isa. Delikado yan. Pwede kang ma-impeksyon. Sandali lang. Lalabas lang ako para humanap ng pantapal. Hindi na. Ihilom na lang ito, pusa. Kaya hayaan mo akong magpahinga. Please lang, Junie. Sige, pero dito lang ako sa labas. Pag may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Ano namang kailangan kong maibibigay mo? Baka kailangan mo lang ng tulong kung kailangan mong bumangon. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sige na, lumabas ka na. Lumabas na lang ako noon. Pero sa labas, muling sumalubong sa akin ang bilog na buwan na para bang nakamasid sa bawat galaw ko.
Muli itong parang nangungusap sa akin. Tahimik ngunit mabigat. Na para bang may ibig ipahiwatig na hindi ko mawari. Tumitig lang ako roon. At kasabay ng lamig ng hangin ay dumapo ang kirot ng pangungulila. Saglit na dumaan sa isip ko ang nag-aalala kong nanay. Kung ano na kaya ang ginagawa niya ngayon. O kung nakakatulog ba siya. Gayong tsak na mapapansin niya hindi pa ako nakakauwi. Naiisip ko kung nagpapanik na ba siya o kung umiiyak na sa kaba. Sa mga sandaling yun, napaupo na lamang ako sa gilid ng kubo, sa may kawahang bangko, habang nanginginig ang tuhod ko. Tahimik akong umiiyak. Pinipilit takpan ang aking bibig para walang makarinig. Parang nauuna lang dumaloy sa isipan ko ang lahat ng maaaring mangyari sa akin. Ang hindi na muling makabalik sa amin, ang tuluyang maligaw sa kakaibang baryong ito, o ang mabaon sa dilim ng mga ritual na hindi ko maunawaan. Habang iniisip ko yun, mas lalo kong ginagahapang ng takot. Para bang ang mismong gabi, ang mga anino at ang buwan sa langit ay nagsasabuatan para iparamdam na wala na akong ligtas na matatakbuhan. Sana pala. Naging mabuting anak ako. Dati pa lang. Paano kung hindi na ako makabalik ngayon? Paano na si nanay? Ang tanga-tanga mo talaga. Hindi ka nag-iisip, Junie. Ganon din ang sinabi ko noon sa aking sarili. Apo, anong ginagawa niyo po dito? Kanina pa po ba kayo dyan? Nako, umiiyak ang isang gwapong binatang katulad mo. Siguradong kailangan mo ng kausap. Maaari ba akong maupo dito sa kabilang dulo ng bangko? Oo naman po. Ay nako, ang lamig ng gabi. Kaya nga po eh. Oh, mag-isa ka rito, iho. Bakit hindi ka tumakbo at umalis na? Pakiramdam ko po kasi wala na akong lalabasan sa gubat na to. Hindi ko nga po alam kung ano ang sumapi sa akin. Kaya pumasok ako sa gubatang ito. Kaya hindi na nakapagtataka kung hindi pa rin ako makakalabas. Ano bang iniisip mo, Junie? Na baka naengkanto ka kaya ka nakarating dito? Imposible po ba yun, Apo? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga kababalaghan? Paano niyo po nalaman? Ay nako, natutuwa ako sa iyo, Junie. Malakas ang loob mo sa bagay na hindi mo pinag-iisipan. Pero heto, umiiyak ka ng tahimik. Alam mo, naiintindihan kita, iho. Noong bata pa ako kagaya mo, napadpad rin ako sa baryong ito nang hindi ko namamalayan. Sa una, nakakatakot nga. Pero gabi-gabi ay inaaliw ko ang sarili ko sa salim ng mga boses ng gubat. Sa huni ng mga nilalang, nakasama nating naglalakbay sa dilim. Hindi sila aswang, Junie. Hindi sila halimaw. Sila ang mga anak ng buwan. Ang mga anak ng pag-asa. Sorry po, Apo. Hindi ko po kayo masyadong maintindihan. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat, Junie. Kailangan mo lang magtiwala sa iyong sarili. Sa bawat pagsubok, lumalakas ka. Sa bawat sakit, natututo ka. Hindi ka napapasok sa gubatang ito para sa wala lang. May rason ang lahat ng ito, iho. Kung may rason man po, kung bakit ako napadpad dito, sana may paraan din para makalabas ako dito. Alam mo ba, iho, na ang buwan ay may dalawang mukha? May dilim at may liwanag. Ang dilim ay ang lahat ng kasamaan sa mundo. Subalit ang liwanag ay ang pag-asa, ang pagmamahal. Ikaw ang buwan, Junie. May dilim ka sa iyong kalooban, pero sa bawat dilim, mayroon kang liwanag na nagbibigay pag-asa sa iba. Ganyan din ang baryong ito. Ang mga taong nakikita mo rito ay dapat mong kilalanin. Alamin kung sino ang kabilang sa dilim at sino naman ang sa liwanag. Pero,
Paano ko po magagawa yun? Sa pamamagitan ng pagiging totoo sa iyong sarili. Ang pagiging matapang ay hindi tungkol sa lakas na pisikal, kundi sa lakas ng kalooban. Ang lakas na panatilihin malayo sa iyo ang sumpa. Ang paniniwalang hindi dapat mababali para manatiling buhay. At ang lakas na maging tao pa rin sa kabila ng lahat. Ang malasakit at pagiging mabuti, Junie. Iyon ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. At ang puso mo, napakabusilak niyan. Yan ang rason kung bakit dinala ka ng mga paamo sa baryong ito. Dahil ang ilan sa baryong ito ay kailangan ka. Po, paano ko naman po sila matutulungan? Ang kailangan mo ay maging matatag. Kailangang buo ang loob mo sa anumang desisyong tatahakin mo. At kung dumating ang panahon na kailangan mong sumuko, pumikit ka muna. Alalahanin mo ang pakiramdam ng pagiging malaya. Ang buhay na meron ka. Ang mga taong importante sa iyo at bahagi ng pagkatao mo. Kung kaya mo silang kalimutan, pwede ka nang sumuko. Pero kung patuloy na lalaban ang puso mo, ikaw mismo ang dadalhin sa tamang landas na pipiliin mo. Apo, napakamatalinhagan niyo po. Hindi ko po kayo masyadong maintindihan. Pero kung ano man po ang ibig niyong sabihin, sana kusa ko pong matandaan ng katawan ko. At sana po, gaya ng sabi niyo, magawa ko nga makabalik. Ay, kung sana pwede lang tanungin ng buwan. Malamang nakikita niya kung saan ako dapat dumaan pa uwi. Junie, ang buwan, hindi siya nagsasalita. Hindi siya nagbibigay ng payo. Ginagabayan niya lang ang mga nawawala. Pinapakita niya lang ang daan. Pero ikaw pa rin ang kailangang umalam kung paano. Hindi niya ibibigay sa iyo ang lahat. Kailangan mong gampanan ang bahagi mo. Gayon din ang pagmamahal, Junie. Hindi mo kailangang magsalita. Hindi mo kailangang magbigay ng payo. Kailangan mo lang manatili sa tabi niya. Maging liwanag sa kanyang dilim. Maging lakas sa kanyang kahinaan. Maging matatag ka para sa kanya. Paano po? Paano ako magiging matatag kung pakiramdam ko dito na rin ako mawawala? Ang buwan, siya ay nag-iisa sa kanyang paglalakbay. Pero hindi siya nawawala. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Alam niya na mayroon siyang layunin. Sa bawat gabi, may gabay siya. May pag-asa. May pagmamahal na nagbibigay lakas sa kanya. Hindi ko po alam kung kakayanin ko. Ang sakit ay panandalian lamang, Junie. Ang pag-ibig ay walang hanggan. Huwag kang mag-alala, iho. Ang buwan ay nasa iyong tabi. Sa bawat gabi na nawala ka, laging nandyan ang buwan. Salamat po, Apo. Hindi ko po inaasahan na makakausap ko po kayo ngayon. Pero gumaan po ng sobrang pakiramdam ko. Walang anuman, iho. Isa nga po pala, Apo. Kung kasamahan ka po nila, bakit hindi po kayo sumama sa ritual kanina? Gaya ng sabi ko, may rason ang lahat, iho. At ang tanong mo na yan, hayaan mong ikaw rin ang humanap ng kasagutan. Napakalalim niyo po talaga magsalita. Sana po ay matandaan ko talaga lahat ng payo niyo. Huwag kang mag-alala, iho. Ang buwan ang bahalang pagpaalala sa iyo. Maraming salamat po, Apo. Ay siya, sige. Mauna na ako sa iyo, iho. Magpahinga ka kahit paano. Bukas ay hindi magiging madali ang araw para sa iyo. Kinabukasan, nagising ako na masakit ang buong katawan dahil hindi ako nakapagpahinga ng maayos sa pagkakatulog.
Nakasanda lang ako noon sa dingding. Payaramdam ko ang kirot sa bawat galaw. Kung hindi ko pa narinig ang malakas na pagbagsak mula sa loob ng kubo, malamang hindi ko pa magawang bumangon sa sobrang gulat. Agad akong pumasok sa kubo, puno ng pangamba na baka may nangyari kay Thea. Pero nang pumasok ako, nakita ko maayos na siyang nakatindig. Wala nang bakas ng sakit sa kanyang mukha at ang sugat niya ay halos tuluyang gumaling. Tila ba ilang buwan ang nakalipas mula nang siya'y masugatan. Ang tanging naiwan lamang ay ang bahagyang bakas na pilit na sumasabay sa linya ng kanyang mukha. Paalala ng nangyari. Nandiyan ka pa rin? Ano yung nabagsak? Ayos ka lang ba? Ako ang naunang magtanong, hindi ba? Naunahan mo lang ako magtanong, Thea. Ang pasuway mo rin, no? Hindi naman. Sinasabi ko lang naman yung side ko. Ay, ewan ko sa'yo. Ang aga-aga iniinis mo ko. Kumusta na ang pisngi mo? Masakit pa ba? Hindi na. Parang walang nangyari. Hindi mo na kailangan tanungin pa. Pero paano nangyari yun? Paano bigla na lang gumaling yung sugat mo? Dahil sa ritual nila kagabi. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba, ayos lang ako. Sabi ng apo sa akin, may dahilan daw kung bakit bumalik ako dito. Apo? Sino naman yun? Hindi mo kilala si Apo? Yung matanda na lagi may dalang puting balabal? Ewan ko sa'yo, Junie. Wala akong kilalang apo. Pero sabi niya, kagaya rin daw niya ako. Naligaw lang dito nung bata pa siya. Ewan. Baka si Lola Bining. Kilala siya. Nga pala, sumama ka sa akin. May ipapakita ko sa'yo. Ano? Kaya nga sumama ka na lang sa akin, di ba? Okay. Nagtatanong lang naman eh. Napakasungit mo talaga. Siya nga pala. Pwede ba ako magtanong? Oh, ano na naman? Ano kasi, sina Leo at Maya kagabi. Sabi nila, dati daw silang nagsubok na lumaban. Pero sa uli, hinahanap-hanap na rin nila ang mga pangangailangan sa baryo na to. Anong ibig nilang sabihin doon? Yun ba? Ang totoo niyan, hindi ko naman sila kilala. Kagaya mo, naligaw lang din sila sa gubatan at dinadala dito ni Lola Bining. Oo, gaya mo. Takot din sila nung una sa ginagawa ng baryo namin. Pero tingnan mo sila ngayon. Subukan mo silang pigilan at sasaktan ka na nila. Ibig mong sabihin, biktima sila ni Lola Bining? Ganun na nga. Paano nyo naman natitiis yun? Na may dinadala kayo dito sa baryo nyo at pinipilit isama sa mga paniniwala nyo. Hindi nyo ba iniisip na may mga pamilya kami? Kaya nga binigyan kita ng pagkakataon na tumakas, di ba? Magulo ang gubat. Palagay mo ba mabubuhay din ako doon? Kung sa bagay, hindi ka pa nga nakakalabas ng baryo na to. Pero kung sakaling alam mo, mahirap manghula sa kagubatan. Kahit na, bibit-bitin pa rin ang konsensya ko kung mapasok ka rito. Bakit ikaw? Hindi naman ikaw ang nagdala sa akin dito. Sino dapat? Si Lola Bining. Hindi mo naiintindihan, Junie. Madali para sa kanyang sabihin yun dahil matagal na niyang ginagawa. Sanay na siya sa lahat. Pero sa kagaya ko na hanggang ngayon, pinipilit pa rin ang sarili. Hindi mo alam kung gaano kabigat ang sumpa. Parang laging may tinik na nakabaon sa puso mo. Parang may pilit na kumakain sa iyo sa loob. Napakasaklap naman yan. Naranasan mo na bang maging masaya man lang? Paano ako magiging masaya? Hindi ako pwedeng maging masaya, Junie. Para sa karaniwan lang ang pagiging masaya. Sa katulad ko, ang kailangan ko lang maramdaman ay lakas, kapangyarihan, bagay na hindi dapat mauungusan ng kahit sino. Yan ang inaasahan nila sa akin. Pero, ni minsan ba, naramdaman mo na ang maging masaya? Hindi ko alam. Nakarating kami sa talon at tanda kong lalo pa akong humanga sa ganda nito. Kumikislap ang tubig sa ilalim ng sikat ng araw na para bang mga kristal na bumabagsak kasabay ng agos. Kitang-kita rin ang linaw ng tubig na naglalantad ng bawat bato at buhangin sa ilalim. Akala mo'y kayang abutin ang mismong kalinawan nito sa isang tingin lamang. Pero hindi lamang yon ang tunay na nagpamangha sa aking paningin. Dahil nang dumampi ang hangin, lumipad ang buhok ni Thea sa ere at lumantad ang kanyang makinis na batok. Doon ko siya tuluyang napagmasdan at doon ko rin napagtanto ang kakaibang ganda niya. Kayumanggi ang kanyang balat, ngunit ni isang peklat ay wala akong makita. Ang hubog ng kanyang katawan ay tamang-tama
Animo'y bagay sa kanya ang kahit anong damit na maisuot. Higit pa roon napansin ko ang kanyang singkit na mga mata na lalo pang naging kaakit-akit kapag bahagya niyang kinakagat ang kanyang labi o kapag kumukulot ang kanyang noo. Pero kapag pinagmamasdan mo siya, mapapansin mo rin ang kakaibang lungkot at takot na namamayani sa mga mata niyang yun. Biglang bumagsak ang aking mga balikat. Para bang nilamon ako ng bigat ng kanyang katahimikan. Naisip ko noon kung ano nga bang tunay na nararamdaman niya. Ako'y dinala lamang sa baryong iyon, dala ng pag-aalinlangan at takot. Hindi sigurado kung may bukas pa para sa akin. Samantalang siya, ipinanganak at lumaki na sa lugar na yun at ni minsan ay hindi niya naranasan na makita ang mundo sa labas. Ni maramdaman ang iba't ibang uri ng kaligayahan bilang isang taong malaya. Makinig ka, Junie. Kung gusto mong mabuhay sa baryong ito, matuto kang manghuli ng isda. Wala akong naasahan sa amin dahil hindi kami kumakain ng lutong pagkain. Anong ibig mong sabihin? Ay, hindi ka naman siguro mahina mag-isip, no? Hindi naman, pero Pero madalas, tinatanggi mo ang katotohanan kahit nakaharap na sa'yo. gano'n na nga. Hindi naman kasi madaling tanggapin ang lahat. O heto, gayahin mo ako kung paano manghuli ng isda. Isahod mo lang yung lambat sa talon. May mga isdang kusang nalalaglag galing sa taas. Wow, ang ganda talaga dito. Maganda nga. Pero mabuti na lang at may talon dito. Kung wala, baka matagal na akong namatay. Dilat sa gutom. Bakit naman? Gaya ng sabi ko, hindi dito kumakain ng lutong pagkain. Anong kinakain niyo? Sariwang laman ng hayop. Yun ang kinakain dito. Sariwang dugo ng hayop. Yun naman ang iniinom. Ano? Nagbibiro ka ba? Sana nga nagbibiro lang ako. Ibig mong sabihin, hilaw na karne at dugo ang pagkain niyo? Mga aswang ba kayo? Yan ba ang tawag niyo sa amin? Bakit? Ano ang tawag ninyo sa katulad niyo? Tao. Normal lang para sa amin. Pero kung aswang kayo, bakit hindi ninyo ako kinakain o sinasaktan? May dahilan kung bakit dinadala ni Lola Bining ang mga naliligaw sa kagubatan na to. Hindi para kainin, kundi para paramihin ang aming lahi. Isa pang batas dito, bawal kumain ng laman ng tao. Kapag nangyari yon, hindi na makakapigil ang lahi at patuloy ang pangbibiktima. Hindi ganun ang gusto ni tatay. Sabi niya, hindi pa sapat ang bilang namin para sakupin ang mundo. Sakupin ang mundo? Oo. Bakit? Natatakot ka? Sino ang hindi matatakot kung sasabihin mong aswang kayo? Huwag kang mag-alala. Hindi ako kumakain ng hilaw na laman o dugo. Siguro dahil tutol ang pagkatao ko kaya hindi na matanggap ng sikmura ko. Marunong ka bang manghuli ng isda? Oo. Gusto ko maging normal kahit paano. Alam mo, palihim akong pumupunta sa talon para manghuli at magluto ng isda. Delikado pero gusto ko lang maramdaman kung paano maging tao. Kapag kinakain ko ang lutong isda, pakiramdam ko hindi ako aswang. Para akong normal na tao na kumakain ng normal na pagkain. Hindi ka ba napapagod magkunwari? Pagod na. Pagod na pagod na. Pero wala akong magawa eh. Ito pa rin ang bahagi ko. Bakit mo nasabi niyan? Sigurado akong kaya mong labanan ng sumpa. Sa totoo lang, hindi ka nila kayang baguhin kahit ano pa ang gawin nila. Sana nga, Junie. So, ganito tayo palagi mula ngayon. Magsama tayo dito, magluluto ng isda. Oo, pero huwag mong sabihin kahit kanino ha. Lalo na kina Leo at Maya. Naiintindihan? Naintindihan ko. Hindi ko sisirain ng mahalaga para sa'yo. Alam kong mahirap, pero ipinapakita nito na may kakayang ka pa rin maging tao. Na hindi kayo lahat pareho. Siguraduhin mo lang. Oo, magkasama tayong lalaban. Hindi tayo susuko. Naniniwala ako na hindi ka tuluyang masasakop ng sumpa ng angkan nyo. At naniniwala rin ako na magkakaroon ng paraan para makalis ako rito at makauwi sa nanay ko. Sa pagkakataong yun, sabay kong naramdaman ang matinding gulat at takot dahil sa mga nalaman ko, pati na rin ang kakaibang ginahawa dahil mas nakilala ko pa ng husto si Thea.
Lumipas ang mga araw at madalas kaming magtungo roon sa talon. Doon kami tumatambay, nagkikwento at nagtatawanan. Ngunit higit sa lahat, madalas naming piliing manatili roon dahil tila yun ang tanging paraan para pansamantalang takasan ang dilim at bigat ng baryo. Leo, Maya, nakita niyo ba si Thea? Bakit mo siya hinahanap? May kailangan ka? Wala naman. Magkasama kami kanina sa talon, tapos bigla siyang nawala. Nasaan na ba siya? Bakit mo ba siya dinala sa talon? Wala naman. Naisip ko lang kasi maganda doon. At saka, Tumigil ka na. Kung ano mang ginagawa mo doon, huwag mo nang idamay si Thea. Mapapahamak lang siya dahil sa'yo. ano bang sinasabi mo? Huwag mo na nga siyang lapitan, pwede ba? Huwag mo na rin siyang kausapin. Bakit? Ano bang ginawa ko? Bakit mo siya ginawang kaibigan? Bakit mo siya sinasama sa mga ganyang gawain? Hindi mo ba naiisip na maaari mo siyang ipahamak? Ginagamit mo ba siya para makaalis ka dito? Wala ka ng pag-asa, Junie. Kagaya ka lang namin. Hindi totoo yan. Hindi ako magiging katulad nyo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ilang araw ka pa lang dito, akala mo kaya mo nang tiisin ang lahat? Huwag kang masyadong mayabang, Junie. Hindi ako mayabang. Siguro, mahina lang kayo, kaya ganun ang iniisip nyo. Sumuko na lang ba kayo? Masaya ba kayo ngayon? Malaya ba kayo? Hindi mo kami naiintindihan. Ginagawa lang namin ang tama. Ginagawa namin ang kailangan. Ano bang kailangan nyo? Ang sumpa! Ang sumpa! Kailangan namin itong panatilihin. Kung hindi, mamamatay kami! Totoo man yan o hindi, mali pa rin na basta sumuko at pumayag sa masama. Mali rin na dinala mo si Thea rito. Kung kailangan mo manatiling tao para mabuhay ng normal, siya naman ay kailangan manatili sa kanya. Dahil kung hindi, madadamay kaming lahat. Madadamay ang buong angkan dahil kay Thea. Siya magiging pinuno namin. Pero hindi tama yan. Pinipilit nyo siya. Wala kang pakialam. Tama na! Huwag mo siyang kausapin. Huwag mo siyang lalapitan. Kung hindi, ikaw ang masasaktan. Huwag niyo akong pinagbabantaan. Maaaring nangingibabaw kayo ngayon dahil kampo na kayo ng kadiliman. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na akong magagawa para talunin kayo. May dahilan kami. Hindi mo lang naintindihan. Kaya tigilan mo na ang kayabangan mo. Ano yan? Leo, ano ba nangyayari sa'yo? Sumusuka ka ng dugo. Ano nangyayari? Wala! Wala kang pakialam. Hindi ka namin kailangan. Umalis ka na nga rito. Pagkain. Kailangan ko ng pagkain. Nagugutom ba kayo? Ano? Nagugutom ba kayo? Kaya ba ganyan kayo? Gusto niyo bang bigyan ko kayo ng pagkain? Hindi mo kami matutulungan. Halika, sumunod kayo sa akin. Kumain kayo ng normal. Pakiramdam ko, gagaling pa kayo. Mawawalang sumpa sa inyo. Ano bang sinasabi mo? Bitawan mo nga ako. Hindi, subukan niyo lang. Tao rin kayo. Baka bumalik ang sarili ninyo kapag nakatikim kayo ng normal na pagkain. Hindi mo na kami kailangang tulungan. Ang kailangan mo lang gawin ay umalis na. At huwag ba kaming pakikialaman kung ayaw mong hindi kita mapigil. Oh, Maya, Leo, nagugutom na ba kayo? Nakahanda na ang pagkain ninyo sa mesa. Salamat po, Lola. Oh, Junie, nariyan ka pala. Mabuti naman at naabutan kita. Pumasok ka muna, magkwentuhan tayo. Bakit po? Ano po bang gusto niyong pag-usapan natin? Marami. Pero mas mabuti kung sa loob na tayo mag-usap. Hindi maganda sa tenga ng mga bata ang ating pag-uusapan. Ano po bang ginagawa niyo sa kanila? Mukhang masama ang pakiramdam nila. Nagsusuka pa ng dugo. Ganyan talaga ang mga bata kapag nagugutom. Huwag kang mag-alala. Normal lang yan sa kanila. Hindi po normal yan. Hindi ko po naintindihan. Bakit kailangan ganyan sila? Bakit kailangan kainin nila mga bagay na hindi dapat? Dahil ganyan ang sumpa namin, Iho. Ganyan ang lahi namin. Pero tao naman po sina Leo at Maya. Kagaya ko rin sila. Oo. Pero pinili nila yon para sa sarili nila. At bukas, ganun na rin ang mangyayari sa'yo. Hindi mangyayari yon. Hindi ka sigurado, Iho. Mas lalo akong hindi naniniwala sa inyo. Dahil lang sa sumpa nyo, hayaan niyong mangyari ang mga bagay na yon. Hayaan ninyong masaktan ang mga inosente. Judy, alam kong hindi mo pa nauunawaan.
Bata ka pa at marami kang dapat matutunan. Pero sa ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay lumayo kay Thea Ano? At bakit naman? para sa kaligtasan ninyong dalawa. Hindi pa tamang oras para magkasama kayo bago mahuli ang lahat. Magkasama kami? Anong ibig niyo sabihin? May ginagawa ba kayo kay Thea? Pinipilit niyo ba siya manang? Anong ginagawa niyo sa kanya para manatili siya sa inyo? Wala kaming ginagawa sa kanya. Ginagawa lang namin ang kailangan. Kung ako sa'yo, manahimik ka na muna. Sa ngayon, hindi pa kailangan ng presensya mo rito. Huwag kang mag-alala. Hindi ka kukuhain ng kahit sino rito, iho. Alam nilang hindi dapat saktan ang magiging kabiyak ng susunod na pinuno. Ano? Binabalak niyo akong ipakasal kay Thea? Nababaliw na ba kayo? Pinilit niyo siya. Sinaktan niyo siya. Kung si Thea ang nagpapahirap sa'yo, dapat galit ka na siguro sa kanya mula pa unang araw. Pero tingnan mo, mukhang nasusulit mo ang pagkakataon na makasama siya. Hindi ba't magandang plano yun? Nababaliw na kayo. Kaibigan ko si Thea. Huwag niyo siyang pilitin. Ito ang kapalaran ng mga pinuno, Juni. Wala kang magagawa kundi sumunod. Kasi ikaw ang napili. Akala niyong dahilan yon para manatili ako rito at hindi magpumilit umalis? Oo naman, iho. Kapag nagpakasal kayo rito, ang lalabas mula sa baryong ito ay magtatagal. Iyan mismo ang nangyari sa ina ni Thea. Isang mortal na hindi na kontento. Mga hayop kayo. Mas mabuti pang sundin mo ang sinasabi namin. Ilang linggo na lang ay sasapit na ang ikalawang kabilugan ng buwan. Sa araw na yon, doon kayo mag-iisang dibdib ni Thea. Bumalik ako sa talon. Hindi malaman kung ano ang gagawin ko sa mga oras na yon. Ang ideya na ipapakasal kami ni Thea sa ikalawang kabilugan ng buwan ay nagdulot ng matinding kaba at tila ba hinahabol ang aking hininga. Pakiramdam ko'y guguho ang lahat ng plano ko at mas lalo kong naguguluhan kung anong dapat kong piliin. Ang sarili kong kalayaan o ang kapalaran ni Thea. Ngunit hindi pa nagtatagal. Bigla kong narinig ang yabag ng paa na unti-unting lumalapit mula sa likuran. Oh, iho. Nandito ka na naman. Mukhang nalulungkot ka mag-isa. Apo, Kumusta ka, iho? Apo, ito ba ang sinasabi ninyong ako ang napili? Ito ba yan? Apo, ang bata pa namin ni Thea. Hindi ko talaga maintindihan. Ayoko siyang pilitin sa kahit anong bagay. At alam kong ayaw din niya. Bakit nangyayari to? Naguguluhan ka, Juni. Hindi. Aminin niyo na lang. Kayo ang may pakanan nito, di ba? Kayo ang nagsabing ako ang napili ng buwan. Na ako raw ang susi sa kanila. Pinili niyo ako maging gamit nila para makapagsimula sa bagong lahi. Huminahon ka muna, iho. Hindi mo pa lubos na nauunawaan ang lahat. Paano ko maunawaan? Matapos niyong sabihin na may pag-asa pa ako, bigla ko namang malalaman na magiging kabiyak ako ng isang aswang. Hindi pa ganap na aswang si Thea. At habang may panahon pa, Juni, ikaw ang maaaring maging susi sa pagbabago niya para tuluyang makalaya siya mula sa angkang ito. Pagbabago? Anong pagbabago? Na maging katulad niya? Hindi. Nanghihina na ang lahi nila. Ang sumpa ay nagiging mabigat na pasanin. At ang tanging paraan para mabago yon ay isang purong kaluluwa. Isang tao na katulad mo na magsisimula ng bagong lahi kasama ang isang purong aswang. Ikaw ang pag-asa ng angkan na ito, Juni. At ikaw rin ang pag-asa ng inosenteng kaluluwa ni Thea. Huwag kang malito sa dahilan kung bakit ka napadpad dito. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako.
Paano kung magalit sila sa akin at kainin? Hindi. Ang magiging simula ng dalawang lahi ang kailangan nila para sa ritual. Ito ang gagamitin nila para maging malaya, masaya, at ligtas. Hindi lang sila ang makikinabang, pati si Thea. Ano bang dapat kong gawin? Apo, direktahin niyo na po ako. May kakayahan ka, Junie. Hindi ka napadpad dito para lang gamitin. Anong kakayahan? Hindi ko maintindihan. Lahat ng bagay ay may dahilan. Ang pagkawala mo, ang pagkikita niyo ni Thea, may kabuluhan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka masasaktan sa ikalawang kabilugan ng buwan. Ang dapat mong gawin, magtiwala. Huwag kang matakot, iho. Matutulungan mo silang lahat. Matutulungan? Oo. Tanggapin mo ang kapalaran mo. Huwag mangamba. Magiging ligtas ka. Sigurado ka po ba? Oo, Junie. Kaya ngayon, maghanda ka. Sa mga narinig ko mula kay Apo, hindi ko alam kung magkakaroon pa ba ako ng pag-asa o kung susuko na lang ako. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang lungkot sa mga mata ni Thea, nabubuo ang loob kong magpatuloy. Kaya naman ang gabing yon, pinilit kong hanapin siya sa buong baryo. Mabuti na lamang at nadaanan ko si Mang Domingo. May daladalang mangkok na puno ng sariwang karneng ginayat at isang basong naglalaman ng dugo. Noon pa man ay may kutob na ako na para kay Thea ang lahat ng yun. Kaya't agad ko siyang sinundan. Hindi nga ako nagkamali. Nang marating namin ang isang bodegang yari sa mga tabla, tumapo agad sa akin ang matinding kaba. Sa siwang ng pinto, nasilayan ko si Thea. Nakagapos. Halos hindi makagalaw at basang-basa ng pulang likido ang kanyang katawan. Bahagya pang nakatungo ang kanyang ulo. Unti-unting humihina na para bang unti-unti na ring pinapatay ng bawat patak ng dugo ang kanyang pag-asa. Mang Domingo, Iha, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero kailangan mong kumain para magkaroon ka ng lakas. Mang Domingo, tulungan mo po ako please. Ayoko na rito. Ayoko maging katulad nila. Ayoko. Alam ko, Iha. Mahirap. Dumaan din kami sa parehong paghihirap. Pero wala po ba akong magagawa para makaalis dito? Para makalimot na sa lahat ng ritual at sumpa ninyo? Kung may paraan lang sana, Thea. Matagal ko na sanang ginawa para sa iyo. Pero wala. Ang tanging paraan ay tanggapin ang kapalarang inilaan para sa iyo. Huwag mong biguin ang angkan mo. Huwag mong biguin ang tatay mo. Hindi. Hindi ako naniniwala. Wala pong kapalaran na inilaan para sa akin. Walang sumpa. Kasinungalingan pong lahat ng yan, di ba? Di ba? Thea, huminahon ka, Iha. Paano ako hihinahon? Hindi niyo ba ako naririnig? Hindi ko gusto maging katulad nila. Hindi ako halimaw. Alam ko, Iha, alam ko. Pero wala ka nang magagawa. Sa huli, Thea, kailangan mong tanggapin ang pag-aalinlangan mo, ang pagtanggi mo, ang galit mo. Hindi kanya pakakawalan. Maawa kayo sa akin. Bakit niyo po ginagawa ito? Hindi ko to ginusto, Thea. Pero hindi ko kontrolado. Naawa ko sa'yo. Pero may pamilya kong iniisip. Kung kaya kong pakawalan ka, ginawa ko na. Sinasabi nila na ikaw ang magiging susi sa paglaya ng angkan. Ang magiging pinuno sa hinaharap. Hindi! Ayoko maging pinuno! Hindi ako magiging katulad ninyo! Hindi ako magiging halimaw! Hindi ko kaya! Ayoko! Huwag ka mag-alala, Thea. Sa gabing nakatakda, sa pangalawang kabilugan ng buwan, magbabago ang lahat. Makikita mo, magiging malaya ka sa pasaning yan. Anong ibig niyong sabihin? Hindi ko kayo maintindihan. Basta, Iha, magtiwala ka sa plano. Walang masamang mangyayari sa iyo. Sa halip, matutulungan mo pa si Junie. Si Junie, Thea.
Siya ang nakatakda para sa'yo. Ano? Anong ibig niyang sabihin? Gagamitin niya si Junie para sa ritual? Tigilan niyo siya! Huwag niyong pakialaman! Walang mananakit sa kanya, Iha. Susunod lang siya sa kagustuhan ng ama mo. Anong plano? Ipapakasal namin kayo ni Junie sa ikalawang kabilugan ng buwan. Ano? Hindi! Kung ganitong plano, sana nalaban na lang ako ng aswang kaysa gawin niyo ito sa akin! Huwag niyong pipilitin ang bagay na dapat namin pagdesisyonan na mag-isa! Hindi ka namin hahayaang mangyari yan. Mahal ka namin, Iha. Mahal ka ng angkan mo. Kaya Teya, maging matatag ka. Magiging maayos ang lahat. Mga hayop kayo! Sinasaktan niyo ako! Patawad, Teya. Pero wala akong magagawa. Kaya pasensya na. Ipinag-utos ni Lola Bining na hindi ka dapat payagang makipag-usap kay Junie. Hindi! Please, huwag niyong idamay siya. Walang kinalaman si Junie. Iha, siya ang susi. Ang buwan na nagsabi, magiging maayos ang lahat. Magtiwala ka lang sa amin. Pasensya na. Hindi! Mang Domingo! Ayoko! Mang Domingo! Tuluyan na siyang iniwan ni Mang Dante sa labas. Ako naman ay hindi na nag-aksaya pa ng oras. Agad akong pumasok sa bodega at dali-daling pinakawalan si Teya. Isa-isa kong kinalag ang mga tali sa kanyang mga kamay at binti. At halos manginig ang aking mga daliri habang pinagmamasdan ko ang sariwang mga sugat na bumabalot sa kanyang balat. Halatang mga lata yon mula sa pamalo. Mapupula, namamaga, at tila ba bawat markay sumisigaw ng sakit at kalupitan na tiniis niyang mag-isa. Junie! Teya? Teya? Teya, huminahon ka. Nandito na ako. Umalis na tayo rito. Junie, bakit mo ginawa ito? Delikado dito. Bakit ka pumasok? Hindi ko kayang iwan ka mag-isa dito. Hindi ko kayang makita ka nasasaktan. Kaya pumasok ako para iligtas ka. Hindi mo ako maiintindihan. Mahirap. Napakahirap. Kailangan mong umalis. Baka maabutan ka pa rito. Mapapatay ka ni tatay. Hindi ako alis nang wala ka. Hindi kita iiwan. Halika na, Teya. Tumakas na tayo. Hindi ko alam kung saan ang daan, Junie. Baka mahuli lang tayo. Gagawa tayo ng paraan. Kahit ano pang mangyari, lalabanan ko sila. Huwag ka lang nilang saktan. Junie, may plano silang masama para sa'yo. Ipapakasal daw nila tayo, tapos gagamitin ka nila para sa ritual. Ako? Yan ang sabi ni Mang Domingo. Gagamitin ka nila para makalaya ako sa sumpa. Ipapakasal nila tayo sa ikalawang kabilugan ng buwan. At sa araw na yon, gagamitin ka nila para gawin akong gaganap na aswang. Anong sinasabi mo, Teya? Anong ginawa nila sa'yo? Junie, tumakas na tayo. Ayoko masaktan ka. Ayoko mangyari ang plano nila. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya maging katulad nila. Alam ko, Teya. Kaya lalaban tayo. Hindi ako papayag na gawin nila yan sa'yo. At hindi ako papayag na ipakasal ka sa akin ng sapilitan. Pero, hindi pa ako nakakapunta sa gubat na yon. Hindi ko alam ang pasikot-sikot. Baka maligaw lang tayo. Gagawa tayo ng paraan. Junie, natatakot ako. Makahabulin tayo. Mas matatakot ako kung iiwan kita mag-isa dito. Kaya huwag ka na mag-alala. Magtiwala ka lang sa akin. Pero si Mang Domingo, si Lola Bining, paano sila? Huwag mo muna silang isipin. Wala na silang pag-asa. Mas prioridad nila ang kanila. Akala mo ba, hindi ka nila sasaktan? Junie, salamat. Salamat. Hindi pa tapos, Teya. Simulan na natin ang pagtakas. Sa bawat oras na lumilipas, mas naharap tayo sa panganib. May mas malalim pa silang plano. Halika na, kumapit ka sa akin. Kakargahin kita. Salamat. Pero Junie, ang alam ko ay wala nang makalalabas pag sumapit ng bilog na buwan. Bahala na. Buhat-buhat ko ang isang nangihinang Teya habang tumatakbo ako ng walang tigil. Pilit kong ikinubli ang takot at pangambang kumakabog sa dibdib ko upang hindi na siya lalo pang manghina sa takot. Hindi nagtagal narating namin ang talon. Sa sobrang pagod,
Agad kaming sumilong sa gilid nito kung saan may maliit na kuweba na yari sa bato. Sapat lamang para pagkasyahin ang 2 tao. Sa ilalim ng madilim na gabi, pinilit kong hanapin ang daan palabas. Ngunit wala akong makita. Amog at kadiliman lamang ang bumabalot sa buong paligid. Tila nilamon ng dilim ang bawat landas. Doon biglang tumama ang paningin ko sa malinaw na tubig ng talon. At sa isang iglap ay may sumulpot na ideya sa isipan ko. Kinuha ko ang isang may kalakihang bao sa gilid. Karaniwang ginagamit naming pansalok ng tubig. Pagkatapos ay huminga ako ng malalim at tumingala sa madilim na langit. Para bang humihingi ng lakas at kasagutan mula roon. Junie, anong gagawin mo? Huwag ka mag-alala. Hindi kita hayaang mapahamak. Nanay, Lola, sana po'y gabayan niyo ako. Tulungan niyo ako maging matapang para sa sarili ko at para na rin sa kanya. Basbasan nawa kami na makapangyarihang Diyos at iligtas mula sa masasamang elemento. Isinadlok ko ang bao sa bukal at marahan kong idinaan ang malamig na tubig sa noo ni Thea. Sa simula, lalo akong kinabahan. Hindi ko alam kung makakatulong ba ang ginagawa ko. Ngunit nang makita kong unti-unting bumigat ang kanyang paghinga at tila payapa siyang nakatulog, gumaan ang pakiramdam ko. Muli kong isinadlok ang aking mga kamay sa bukal at sa bawat patak ng tubig na dumadaloy sa aking mga kamay ay taimtim akong nananalangin. Inaalala at pinag-iisa ang bawat salitang iniwan sa akin ni Apo. Maya-maya'y nakakita ako ng isang walang lamang bote sa paligid. Kinuha ko yon saka pumulot ng ilang bilog na bato sa tabi ng bukal. Itinali ko ang mga yon gamit ang isang kapirasong tela na pinilas ko mula sa damit na suot ko noon at hinugis ko itong parang isang rosaryo. Habang hawak-hawak ang rosaryo, muli akong nagdasal. Buong puso kong inusal ang panalangin. Umaasang kahit papano'y magkaroon ng bisa ang mga munting bagay na ginawa ko. Isang maliit na pag-asa laban sa napakalaking dilim na bumabalot sa amin. Junie, anong ginawa mo? Benditadong tubig, Thea. Paano mo nagawa yan? Hindi ba mamamatay ako dyan? Sabi ni Apo, ang pananampalataya at tiwala sa sariling kakayahan ang pinakamalakas na kapangyarihan. Kung buo ang loob mo, kahit anong dasal ay may bisa. At kung hindi ka tunay na masama, malalaman ng tubig kung nararapat ka bang mawala. Balak mo bang gamitin yan laban sa kanila? Oo, Hindi ka ba natatakot? natatakot ako. Pero mas natatakot ako na baka hindi na tayo makalabas dito. Junie, kaya ba natin? Kakayanin natin. Habang inaayos ko ang mga kakailanganin namin, bigla akong napatigil nang maramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa aming likuran. Hindi pa man ako nakaabot ng hininga, ay bigla na lamang sumulpot sa harapan namin ang 2 anino. Malalaking anyo ng katawan na wari bang matagal nang nakatayo roon. Naghihintay ng tamang sandali upang magpakita. Junie! Thea! Maya, Junie, nandito kami para tulungan kayo. huwag kayong lalapit. Sandali lang, Junie. Wala kaming gagawing masama sa inyo. Junie, huminahon ka. Hindi kami kalaban. Paano namin kayo paniniwalaan? Paano ako makakasigurado? Oh, anong nasa kamay mo? Binditadong tubig ka na, di ba? Hindi ako sigurado. Ibigay mo sa akin ang bote. Bakit? Kung ayaw mong maniwala sa amin, ibuhos mo muna sa kamay ko. Tama si Leo. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi natin subukan? Maniwala ka na, Junie. Naisip namin, baka hanggang ngayon duwag kami dahil agad sumusuko. Hayaan mo kaming patunayan na totoo kami. Nagdadalawang isip man, lumunok ako ng malalim at dahan-dahan kong binuksan ang bote. Ilang saglit akong natigilan bago ko tuluyang binuhos ang kaunting laman nito sa palad ni Leo. Sa bawat patak na bumagsak, ramdam ko ang bigat ng desisyon. Para bang hindi lamang tubig ang dumadaloy, kundi ang pag-asa at kaba na kanina pa'y kumakabog sa dibdib ko. Leo! Ayos ka lang ba? Ano nangyayari? Ibig sabihin ba nito?
epektibo ang ginawa ko. Oh, mukhang tama ka, Junie. Makakapatay nga ito sa aswang. Leo! Nasusunog ang kamay mo! Wala na tayong magagawa. Hindi mo dapat ginawa yan! Ilubog mo siya sa tubig, bilis! Sandali. Naniniwala ka na ba sa amin, Junie? Bakit mo ginawa yun, Leo? Gusto kong patunayan sa inyo na hindi kami masama. Kaya ko ito. At kaya mo rin yan, Junie. Ngunit bago pa kami tuluyang makabawi sa aming pagkabigla, isang malakas na pag-ungal ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Sa bawat alingaw-ngaw, yumanig ang lupa na parabang may dambuhalang nilalang na paparating. Mula sa pinakamadilim na bahagi ng gubat, unti-unting sumulpot ang isang napakalaking anyo. Balot ng makapal na usok na parang usling usok mula sa impyerno. Ang mga mata nito'y naglalagablab na pula at ang mahahabang kuko ay kumikislap na parang mga espada sa ilalim ng buwan. Agad kaming tumakbo. Ngunit sa bawat hakbang ay tila lumalapit ang dilim. Bumabalot sa aming paligid at nagsisilbing pader na humahadlang sa aming pagtakas. Ang tanging ilaw na natitira ay ang malamlam na liwanag ng buwan na dumutungaw sa gitna ng ulap. At sa isang siglap, lumitaw siya sa aming harapan. Si Tatay Ramon. Ngunit hindi na siya tao. Ang kanyang katawan ay baloktot. Lumalaki ang mga ugat na para mga puno. At ang balat niya ay nagbibitak na tila pinupulit ng isang halimaw mula sa loob. Sa wakas, buong anyo niya ang lumantad. Isang halimaw na nilamon ng kadiliman. Hindi mo kami matatakasan. Hindi mo kami masasaktan! Talaga ba? At sabihin mo, hindi mo ako mapipigilan. Bumalik ka dito! Hindi mo sila makukuha nang hindi ka dumadaan sa amin, Tatay Ramon! Hindi ka magtatagumpay! Hindi ko na maipaliwanag ang mga sumunod na pangyayari. Sa isang kisap mata, tumama ang mahabang kuko ni Tatay Ramon sa dibdib ni na Leo at Maya. Napaatras ako sa aking kinatatayuan. At sa gitna ng aking pagkabigla, nakita kong nagbago ang kanilang mga anyo. Lumaki ang kanilang mga katawan. At mula sa kanilang mga kamay ay tumubo ang mahahabang kuko. Kasing talim na mga patalim na sinadya para pumatay. Johnny! Takbo! Taya, ano pang ginagawa mo? Tumakbo na tayo! Pero Junie, hindi natin sila pwedeng iwan. Taya, wag na. Wala na tayong oras. Tara na. Dito tayo. Dito sa kanan. Ay! Sorry. Halika. Tutulungan kita. Nadapa si Thea sa madilim na daan. At sa sobrang pagmamadali, ay halos mawalan naman ako ng balanse. Kumalabog ang mga tuyong dahon at sanga sa paligid. At sa bawat hinga namin ay ramdam ang kaba at takot na tila ba may humahabol mula sa likuran. Hindi na ako. Kaya ko na. Sila Leo, baka mapatay sila ni tatay. Hindi makakapigil si tatay kapag ganito. Anong gagawin natin? Hindi ko alam, Taya. Basta kailangan na muna natin makalayo dito. Hindi rin tayo ligtas sa kanila. Hindi naman tayo mga aswang. Habang tumatakbo ako, umuugong ang malalim at malamig na boses ni Tatay Ramon sa paligid. Tila ba galing ito sa bawat sulok ng kagubatan. Sumusunod sa bawat takbang ko. Sa bawat ikot ko at bawat hinga, ramdam ko ang alingaw-ngaw na nagpalakas sa aking kaba at takot. Parang hindi na ako ligtas kahit sa ang sulok ng lugar. Pero, Wala nang pero. Tara na. Takbo. Alam mo ba kung saan ang bahay ni Apo? ha? Si Apo. Kailangan natin makarating sa bahay niya. Baka alam niya ang solusyon. Sa kaliwa ba o sa kanan? Bilisan mo, Taya. Hindi ko alam. Hindi ko kilala si Apo. Saan mo ba siya nakilala? Noong unang gabi ko dito. Wala na tayong ibang lilikuan dito. Lahat ng taga rito kilala ko. At wala akong kilalang Apo. Shit. Saan ba tayo pwedeng pumunta? Junie, wala nang ibang paraan. Masyado malapit na sila. Halika na. Tumakbo na muna tayo. Dito tayo sa ibaba ng maliit na kuweba. Bilis! Hindi ko alam kung kakayanin yan ang bigat natin. Junie, sa tingin mo, may iba pa ba tayong pagpipilian? Halika na! Wala kaming magawa kundi umakyat sa mabatong bahagi. Makipot at madulas ang daan. At bawat yapak ay nagbabadya ng panganib. Ramdam ko ang pag-alog ng mga bato sa ilalim ng paa ko.
At bawat hakbang ay para bang naglalagay sa akin sa bingit ng pagkahulog. Halos hindi ko maitago ang kaba na pumapailan lang sa dibdib ko habang hinihila ko si Thea sa tabi ko. Ayaw nilang tumawid. Mukhang alam nila na mapanganib ang tuloy na to. Pero anong gagawin natin eh? Hindi natin alam kung saan papunta pagkatawid natin eh. Kailangan nating mag-isip ng plano. Hindi natin alam kung gaano katagal sila maghihintay. Sa ilalim ng tulay, humahampas ang tubig sa mga bato. Parang mga palad na gustong akutin kami at hilain sa ilalim. Ramdam ko ang malamig na alon na sumasayad sa aking paa. At halos mawala ako sa balanse habang pilit kong hinahawakan si Thea. Ang bawat hampas ng tubig ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko na para bang boses ng kagubatan mismo ang nagbababala sa amin. Halika na, baka masira pang tulay. Hindi. Sinundan pa rin nila tayo. Wala na tayong tatakasan. Ayos ka lang ba, Thea? Hindi na natin kaya ang ganitong takbo. Kaya ko pa, Junie. Kaya natin to. Doon tayo magtago. Junie, anong gagawin natin? Kailangan nating mag-isip. Kung hindi sila makakalapit sa atin, may oras pa tayo para magplano. Ngunit sa isang iglap, nasa harapan na namin si Tatay Ramon. Ang kanyang katawan ay tuluyan ang nagbago. Naging dambuhalang halimaw na balot ng itim na uso. Ang mga mata niya ay nagliliyab na pula. At ang bawat paghinga niya ay parang kulog na gumuguhit sa paligid. Sa aking paglingon, nakita ko si Leo at Maya. Hindi sila nagatubili. Agad silang sumugod kay Tatay Ramon. Bumangga si Leo gamit ang buong lakas ng kanyang balikat. Pero parang baka ng katawan ng halimaw. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng kanilang banggaan. Kasabay ang pagkabasag ng ilang sanga sa paligid. Samantala mabilis namang kumilo si Maya. Paikot-ikot na tila iwas sa bawat hampas ng malaking kuko ni Tatay Ramon. Gamit ang matatalim na kuko na biglang umusbong mula sa kanyang mga kamay. Pilit niyang iniwas ang atensyon nito. Ngunit bawat galaw ng halimaw ay parang bagyo. Isang hampas ng kanyang braso, tumilapon si Leo sa lupa. Gumuhit ng malalim na bakas sa damuhan. Hindi pa siya nakakabangon. Sinundan na siya ng isa pang pag-atake. Ngunit nasagupa ito ni Maya. Tumalon siya at pinakawalan ng kanyang kuko na nag-iwan ng malalalim na hiwa sa balikat ni Tatay Ramon. Umungol ito. Isang ungol na nakapagpagalaw sa buong kagubatan. At tila mas lalo lamang siyang nangalit. Ang banggaan nila ay parang dalawang mundong nagbabanggaan. Bawat tama, hampas at sugat ay nagbabadya ng kapahamakan. At ramdam ko ang alog ng lupa sa bawat salpukan. Hindi! Hindi mo ako mapipigilan! Hindi mo kayang protektahan si Thea! Junie, umalis ka na. Hindi ako aalis nang hindi kita kasama. Napakasarap naman sa mata. Ano ang problema ninyo? Mukhang nagkakaunawa na kayo. Ang problema ay ang pamimilit mo. At ang pagiging makasarili mo, tatay. Kaya, bumalik ka rito. Huwag mong sawayin ang pamilya mo. Tama na po. Ayoko na sa baryong to. Hayaan niyo na ako makaalis. Nawawala ka na sa kapinawaan, Taya. Akala mo ba isa kang tao? Bahala na kayo, Lola. Basta hindi na po ako mananatili rito. Hayaan niyo na kami. Anak, baka pasaway mo. At sa mismong sandaling yon, sumulpot mula sa dilim si Mang Domingo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pula at ang matatalim na kuko'y handa nang sumugod sa amin. Ngunit hindi ako nag-alinlangan. Mabilis kong kinuha ang bote ng benditadong tubig na kanina'y hawak ko at buong lakas kong inihagis sa kanyang direksyon. Diretso itong tumama sa kanyang dibdib. At sa mismong pagbagsak ng bote, kumalat ang banal na tubig na parang nagliyab sa kanyang balat. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala mula sa kanyang bibig. Hindi yun ungol na tao, kundi isang alulong ng nilalang na nasusunog mula sa loob. Ang usok ay mabilis na lumabas mula sa kanyang katawan. At ang balat niyang dati makapal at matibay ay nagsimulang magbitak-bitak. Parang tuyong lupa na pumuputok sa init. Umurong siya. Pilit na pinapahid ang tubig. Ngunit lalo lang itong kumalat sa kanyang mga kamay. Para bang buhay na apoy na hindi mapigilan. Ang dating matatag niyang anyo ay biglang nanghina. At sa bawat hakbang niyang palayo, ramdam kong unti-unti siyang nawawala ng lakas. Wala
karapatan! Hindi. Lola, tama na po! Hindi kayo makakaalis. Dito kayo mababatay. Kasama ang lahat ng taong mahal niya. Lola Bining, wala na po kayong control sa amin. Hindi na po kami natatakot sa inyo. Natatakot. Sinasabi mo lang yan. Nakikita ko ang panginginig ng mga kamay mo, Judy. At ang takot sa mga mata na kasama mo. Kaya niyong magpanggap na malakas. Pero alam kong ako ang mananaig sa uli. Mali kayo, Lola Bining. Hindi kami natatakot. Pinipili po namin maging matapang para sa mga taong mahal namin. Para sa mga taong mahal mo. Alam mo ba kung ano ang ginawa sa akin ng pagmamahal? Wala! Kalokohan lang yan! Kung ang pagmamahal ang naging dahilan ng puot nyo, ayaw namin maging ganyan. Hindi ganyan ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi nagbibigay ng sakit. Nagbibigay ito ng pag-asa. Hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Hindi nyo alam ang sakit na dinanas ko. Pero malapit nyo nang malaman. Kukunin ko kayo. Sisiguraduhin kong mararanasan nyo ang pinakamasakit na mag-iisa. At kapag nangyari yun, hindi na kayo makakapagpatawad. Hindi na po. Ayoko na pong makiusap. Hindi po namin alam ang lahat ng pinagdaanan nyo. Pero hindi po solusyon ang pagbibigay ng sakit sa iba. Judy, gawin na natin. Lola Bining, hindi na po kayo makakapanakit pa ng iba. Hindi na po kami magiging bahagi ng galit nyo. Judy, alam mo ba kung bakit nandito ka? Para bigyan ako ng pagkakataon para magigante. May alay ako para sa'yo. Bibigyan kita ng kapangyarihan para maibalik ang lahat sa dati. Kailangan mo lang iwanan ang lahat. Iwanan mo ang mga mahal mo. At sumama ka sa akin. Hindi po ako magpapadala sa mga sinasabi nyo. May sapat na lakas na loob ako para tanggihan kayo at lumaban. Lakas ng loob. Naiiwan ka na. Anong magagawa mo? Ang rosaryo ay isang simpleng bagay. Wala itong kapangyarihang matatapat sa akin. Mali kayo, Lola. Maling-mali. Napaka-inosente mo, Thea. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa pag-asa at pananampalataya? Nawala ang mga yan. Handa na kayong harapin ang kamatayan. Huwag niyong baliktarin ang sitwasyon. Anong ibig mong sabihin? Lola Bining, bago niyo makuha ang lahat sa amin, ipapaalala ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng pag-asa. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami. Hindi ka namin iiwan. Sinungaling! Sinasabi mo lang yan para takutin ako. Hindi po. Hindi ako nagsisinungaling. Nakikita ko ang galit sa mga mata niyo. Nakikita ko ang sakit. Kaya alam kong may pagdududa na kayo. Gagawin mo ba yan sa akin? Matatapat ba yan sa kapangyarihan ko? Hindi ko po alam. Pero handa akong subukan. Wala kang magagawa. Hindi mo ako matatalo. Hindi ko po kayo matatalo. Pero ang pag-asa, pananampalataya at pagmamahal ang tatalo sa inyo. Ha? Wag! Huwag mo itong gawin! Paalam po! Hindi! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Teya, tapos na. Junie, tapos na. Tara na. Kailangan na nating umuwi. Hindi niya na tayo susundan. Hindi na. Wala na siya. Salamat, Junie. Salamat din sa'yo, Teya. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Bigla akong napatingin sa kabilang panig, kung saan wala pa ring tigil ang banggaan ni Tatay Ramon laban kina Maya at Leo. Ang lupa'y patuloy na yayanig sa bawat salpukan at ang hangin ay puno ng alikabok at usok mula sa kanilang labanan. Kitang-kita ko ang unti-unting paghina ni Maya at Leo. Si Leo, hingal na
at halos hindi na makabangon matapos ang paulit-ulit na pagtapon sa kanya ng halimaw. Si Maya naman ay sugatan na ang mga braso. Nanginginig ang mga kamay habang pilit pa ring humahataw gamit ang kanyang mga kuko. Ngunit kahit lantaran ng pagod at hapdi ng kanilang katawan, patuloy silang lumalaban. Para bang handaan nilang ibuwis ang lahat para pigilan si Tatay Ramon. Sa bawat saglit, ramdam kong mas lalo silang nauubusan ng lakas, habang ang halimaw naman ay tila lalo pang lumalakas. Pinapakain ng kadilimang bumabalot sa kanya. Hindi ka naman nanalo, Tatay Ramon! Ibabalikan namin sa dati! Masyado niyo akong minamatay! Mga ayutan! Yun papatayin ko kayo! Gawin mo! Yun Patawad, Judy! Patawad, salamat! Oh, anong ginagawa niyo? Teka lang! Maya! Leo! Balang yun eh! Junie! Tana, Tana, Ano nang mangyayari? wala na mangyayari. Tapos na. Wala na sila, Junie. Paano naman tayo makakalabas ng baryong to? Halika, gagawa tayo ng palatandaan sa daan. Binunot ko ang ilang damo bilang tanda sa aming daraanan palabas. Ngunit tila nananadya ang kalikasan. Dahil nang lumabas kami ay walang kahirap-hirap naming narating ang dulo ng kagubatan. Maging ang bisikleta ko ay natagpuan ko rin sa parehong lugar kung saan ko ito iniwan. Ang daan paalis sa gubat ay tila isang panaginip. Isang bangungot na sa wakas ay natapos na. Napakalaki ng pasasalamat ko sa lahat ng gumabay sa amin at sa lakas na ipinagkaloob upang makaligtas. Sa aming paglabas, isang bagong kabanata ng aming buhay ang nagsimula. Nagpatuloy ako sa aking pag-aaral at ngayon ay 2 taon na ako sa aking napiling larangan. Sa Thea naman, sa wakas ay natagpuan ng kanyang ina na hindi pala totoong namatay. Namuhay silang magkasama at sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, nanatiling matatag ang kanilang pamilya. Ngayon, 6 na buwan na rin kaming magkasintahan ni Thea at napakasarap sa pakiramdam na masaksihan ang bawat alaala na kasama siya. Ngunit habang inaalala ko ang lahat ng nangyari, may isang palaisipan pa rin hindi mawala-wala sa isip ko. Matapos kasi ang huli naming pag-uusap sa talon, hindi ko na siya muling nakita. At sa baryo, ni isa man ay walang nakakilala sa kanya. Bakit siya hindi lumalabas kapag may ibang tao akong kasama? Hanggang ngayon ay misteryo pa rin yun sa akin. At dahil wala na po akong maikukwento, dito na po nagtatapos ang aking salaysay. Para sa lahat ng sumubaybay sa kwentong Takip Silim, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. Naway may mapulot kayong aral mula sa aming karanasan. Para sa inyo, mga tagapakinig, ano sa palagay ninyo ang tunay na nangyari sa akin? Mga aswang lang kaya ang mga nakasalamuha ko sa mahiwagang gubat na yun? O may ibang lihim na nakatago roon? I-share ninyo ang inyong mga ideya sa comment section at babasahin ko ang ilan sa mga ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa kwento namin ni Thea.